Good evening po sa inyong lahat. Siyempre, kagaya ng aking ginagawa, pakibati po ang inyong katabi. Good evening. At una po sa lahat, ako po ay nagpapasalamat ngayon pa lamang sa inyo pong lahat na nandito ngayon upang makiisa sa pasasalamat ko nga po sa Panginoon sa biyaya ng aking ika-16 na taong pagkapari. Ako po at ang aking mga kaklase, batchmates, October 11, 2008, 16 years ago, kami po ay naordinahan ni Cardinal Gaudencio Rosales sa Manila Cathedral, October 11. Nagtataka ho kami kasi kadalasan pa magpapa-ordain, pumipili ng mga date na mayroong piyesta, kagaya ni Saint Therese, Holy Angel, Guardian Angels. So sabi sa amin kasi October 11 daw ang ordination namin. Sabi namin, anong piyesta ng October 11? Bakit October 11? Isa lang pala ang dahilan. Yun lang kasi available si Cardinal. Kaya hindi na ho kami umapila pa dahil baka bawiin pa. So sabi namin, sige po, October 11 na, okay na po sa amin yun. Sabi namin, sayang, wala man lang Saint Francis sana. Hanggang sa nung nagre-research ako, ano ba ang piyesta ng October 11? No? Tinignan ko, Our Lady of La Leche. October 11. At alam mo ninyo, dito pala sa pagdadalhan sa akin ng Diyos bilang parish priest ay mayroong debosyon ng Our Lady of La Leche. Ito ho yung si Maria na nagpapasuso sa kanyang anak. No? Kaya October 11, so sabi ko, meron naman palang piyesta. Pero sabi ko, parang hindi naman pala masyadong sineselebrate. Kaya paglipas ng panahon, isang santo ang diniklara na ang piyesta ay October 11. Si Saint Pope John the 23rd. Kaya piyesta ngayon ni Saint Pope John the 23rd. Sabi namin, bigati naman pala yung aming naging patron. Dahil nakilala siya ang nag-convene o nagsimula ng Vatican Council II. Maraming pagbabago sa kanyang pamumuno. Pero saglit lang siya naging Santo Papa, 4.5 years. Hindi masyadong matagal. Pero ganun pa man, siya ay tinawag na the Good Pope. The Good Pope. Dahil sa kanyang kapakumbabaan, pagtulong sa mga dukha, pagtulong sa mga nakabilanggo. Kaya hindi na sayang yung 4.5 years. Kahit saglit lang. Kaya napakagandang paalala nito, hindi lang sa aming mga pari, kundi sa ating lahat, na ang kabutihan o ang kadakilaan ng isang tao ay hindi nasusukat sa kung sino ang pinakamatagal, sa kung sino ang pinakamahaba at maraming nagawa. Kaya ito'y magandang paalala sa ating lahat. Pero meron pa. Yung binansagan siyang the good Pope. Goodness. Ito ang ginamit din niya sa kanyang paglilingkod, sa kanyang panunungkulan. Ginamit niya ang kanyang kabutihan bilang kapangyarihan. His goodness is His power. Kaya ang kabutihan ay kapangyarihan. Ito'y napakagandang paalala sa ating lahat. Na sana huwag tayong panghihinaan ng loob, huwag tayong mananawa, na sikapin din nating maging mabuti araw-araw. Kahit na tayo ay marami ring pagsubok, kakulangan, kapintasan, lahat tayo binigyan ng angking kabutihan. At kung kapangyarihan ng kabutihan, lahat tayo meron ito. Nung tayo ay bininyagan, ipinagkaloob sa atin ng Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo, sabi nga ng unang pagbasa, ang siyang magtutulak sa atin, magtuturo sa atin, tutulong sa atin. Hindi lang para makinig, hindi lang para kumilala sa Diyos, kundi para sumunod sa Diyos. Paano tayo makikilala bilang tagasunod ng Diyos? Kami bilang pare, hindi lang sa aming titulo. Naalala ko nandito yung aking mga kaibigan sa Servants of the Lord Vineyard. Nung mga 2-3 days ago, ako ay kanilang isinama dahil itinreat kaming mag-birthday nung aking kaibigan na si Engineer Arlene.
So kumain ho kami sa isang restaurant, tapos may kumakanta, tapos ang ginawa ng isang kasama namin, sumulat sa tissue para batiin kami. No? Dahil birthday namin pareho ng October. So ang nilagay doon sa greetings, Happy Birthday, Engineer, E-N-G-R. Di ba tama ba yun yung ano, no? Engineer, E-N-G-R Arlene, Father Hans, F.R. Hans. No? Ito na yung MC. Naku, meron tayong babatiin. Let us greet our birthday celebrant. Happy birthday, Engineer Arlene, from Hans. From Hans. Kaya kami ng tawa. Pero yung kaibigan namin hiyang-hiya, talagang pinuntahan niya at itinama niya. Sabi ko, okay lang yun, hayaan mo na. At inulit-ulit pa. Again, happy birthday, Engineer Arlene from Hans. Magduro lang, may apelido pa. Alam nyo, alam ng mga pari yan, minsan talagang namamali rin. Ang nakakagulat pa, alam niyo yung Monsignor, MSGR, tinawag siyang messenger. Imbis na Monsignor. Alam nyo, minsan sa buhay natin talaga, mararanasan natin yan, lalo na kung tayo ay may mga kadugtong na titulo yung pangalan natin. Kung minsan hindi naman naalala ng tao. Kayo ba minsan ba hindi kayo nakilala at kinilala ayon sa titulo ng inyong pangalan? Ayon sa inyong pinag-aralan, ayon sa inyong posisyon. And how do you feel? Paano natin tinatanggap ang hindi pagkilala ng ibang tao? Hindi ho madali sa buhay marahil ni John the 23rd, nung pinasimulan niya ang maraming pagbabago sa simbahan. Hindi lang sa hindi madali, maraming humindi. At ganon din ang buhay ng ating Panginoon. Ganon din ang buhay ng isang pari. Lalo na kapag kami ay dumarating bilang isang bago sa inyo. Hindi madali, maraming hihindi. Pero ano ang ginamit ni Kristo? Paano niya hinarap ang mga tao sa pamamagitan ng kanyang kabutihan? Nanatili siyang mabuti. Sa kabila ng hindi tama at maganda na pagtingin at pagtrato, sabi sa kanya sa Ebanghelyo na pagbintangan pa. Sang galing yang alam mo? Sang galing yang kapangyarihan mo? Bigay yan ni Beelzebul, ang prinsipe ng mga demonyo. Kanina nga habang binabasa ni Father Bill, nakakakilabot. Pag sinabing prinsipe ng demonyo, sabay kumulog. Ba, may sound effects pa. Pero napagbintangan. At maraming beses, hindi lang kaming mga pare, marahil tayong lahat. Nakakaranas tayo ng pagbibintang ng ibang tao. Pagdududahan ka, tatanungin ka, hindi ka paniniwalaan. Pero ito po, lagi kong pinanghahawakan bilang isang pari din. No? Maraming beses ko na po ito naikwento noon, pero ang bukod tanging natutunan ko sa karanasan na iyon, na araw-araw, ihahanda natin ang sarili natin. Sapagkat araw-araw, humaharap tayo, minsan, whether you like it or not. Hindi lang sa mga taong gustong-gusto ka. Hindi lang sa mga taong naniniwala sa iyo. Pero haharap ka rin sa mga taong ayaw sa iyo, walang tiwala sa iyo. But let us always remember that the only difference between a good day and a bad day is your attitude. Yung kabutihan mo. Nung bininyagan tayong lahat, binigyan tayo ng Diyos ng angking kabutihan. Ang Espiritu Santo ang siyang kapangyarihan natin na magtutulak sa ating gamitin ang angking kabutihan natin. Kaya walang excuse. Walang taong walang kapangyarihan. Dahil walang taong walang kabutihan. Dahil walang taong hindi makagagawa ng mabuti. Pero ang paalala sa atin ng Panginoon, sana, sabi nga ng unang pagbasa, hindi lang sa mga naniniwala, maging sa mga hentil. Sana mabuti tayo, hindi lang sa mga taong mabuti sa atin. Sana mabuti tayo, hindi lang sa mga taong
pinagkakautangan ng loob natin. Sana mabuti tayo, hindi lamang sa mga taong makakapagsukli sa kabutihan natin. Nung kami po ay seminarista sa San Carlos Seminary, meron po kaming isang program noon kung saan kami ay makikihalubilo sa iba't ibang sectors. At nung time na yon, di ko lang alam kung philosophy ako o theology, nung time na yon, kami ay dadalaw sa mga, di ba, with matching sound effects pa ko talaga ako. Kami ay dadalaw sa mga kapatid nating may HIV positive, may AIDS. So kami ngayon bilang estudyante, curious. Pupunta tayo doon. So pagdating namin doon sa lugar, kami ngayon naghihintay. Sino kaya sa kanila? Kailan kaya ipapakilala? So nagkaroon ng program ng umaga. Pagdating ng tanghali, kakain daw muna. Ang tagal naman. Kailan kaya ipapakilala sa atin yung mga may HIV? Ang tagal naman. Tapos pagdating ng hapon, mag-uuwian na daw. Sabi namin, sayang naman, hindi pinakilala. At alam mo ninyo, bago kami umuwi, nagpakilala silang lahat. Lahat pala silang nakahalubilo namin maghapon. Lahat pala sila ay mga kapatid nating may sakit. Pero naitawid namin ang maghapon. Nang masaya kami nagtuturingan ng patas, ng pantay. At alam mo ninyo, hindi ko akalain, mahigit 10 years after, kaninang umaga, si Doc Mark at Dr. Kat, ang aking mga kaibigan, isinama ako sa isang center para daw misahan yung mga pasyente. And after the Mass, hindi ko lubos maisip, yun pala yung pinuntahan namin noon. Mga kapatid nating may sakit. Mga kapatid, sa araw na ito, hinihiling po namin ng inyong panalangin. Hindi lang po kaming 7, kaming mga pari. Pray for us, your priest. We need your prayers. Nagkakamali kami, nagkukulang kami, may kapintasan kami at kahinaan. Pero ang lahat ng ito ay bahagi, hindi lamang ng pagkatao, kundi ng pagkapari namin. Pero ang lahat ng ito ay malalampasan namin sa pamamagitan, hindi lamang ng kabutihan namin, maging ng kabutihan ninyo. Sa pagkapatuloy ng ating misa, mga kapatid, hilingin natin sa Panginoon na sana araw-araw gamitin natin ang kapangyarihan natin. Ang kagalingan, ang kadakilaan ng isang tao, hindi masusukat sa patagalan. Kahit na sa maikling panahon, sa makaunting pagkakataon, huwag natin ipagdadamot at ikakatakot na gamitin natin ang anumang kabutihang taglay natin. At least, we try. Every day, we try to be good. Amen.